Ate, sige na. Ano ba yan? Ako. Friends, anak, mag-iingat kayo ha. Pagdarasal ko na, sana gumaling agad si Emma. Salamat, ma. Halika na. Oh, anak. Aalis ka? Kakain na tayo ng tanghalian, no? Ma, tumawag sa akin yung doktor ni Emma. Pwede na daw siyang lumabas. Magaling na daw siya. Siguradong magaling na ba siya? Ma, hindi naman siya pauuwi ng doktor kung hindi pa siya magaling, di ba? Anong plano mo ngayon na magaling na siya? Ma, alam mo naman yung plano ko, di ba? Gusto ko pakasalan si Emma. Renz, pinayagan kitang ipagamot mo siya dahil alam ko may gusto ka sa kanya. Pero yung pakasalan siya, hindi pa masyadong mabilis yon. Ma, doon din naman yung punta nun. Kaya bakit ko pa patatagalin? Hindi ba pwedeng obserbahan muna natin siya? Hindi yung kasal agad ang iniisip mo. Hindi natin alam. Baka mamaya, bigla na naman siya mawala sa katinuan. Ma, hindi naman po uuwin si Emma na walang binibigay na gamot na iinumin, no? Ayan! Ginastusan mo nga ng pagpapagamot niya. Tapos ngayon, gagastusan mo na naman ang inumin niyang gamot dito sa bahay. Ma, kahit gumastos ako sa kanya, hindi naman tayo nagkaroon ng problema sa mga gastos dito sa bahay, di ba? Kahit na! Halos wala ka na nga maitabi mula na pinagamot mo yung babae na yan. Bakit ba kasi iniisip niyo kung may naitatabi ako o wala? Ang importante, magaling na si Emma. Hindi na sayang ang ginastos ko sa kanya. Hay nako, bahala ka na nga bata ka. Hindi naman sa ayaw ko kay Emma. Ang sa akin lang, maging handa ka sa mga sasabihin ng mga tao kapag pinakasalan mo siya. Bakit ko sila iisipin, Ma? Suporta mo lang ang kailangan ko at hindi sa kanila. Alis na po ako, Ma. Oh, bakit tuminto ka? Renz, natatakot kasi ako. Baka ayaw ako ng mama mo para sa'yo. Ano ka ba? Nag-usap na kami ni Mama. Wala nang problema sa kanya. Sigurado ka? Eh paano kung pagtawanan ka ng ibang tao? Bakit mo isipin ng ibang tao? Ang isipin mo, ako, tayo. Pero Renz, Wala nang pero-pero. Masok lang tayo sa bahay. Alam kong pagod ka. Tara. Sige na, magpahinga ka na muna. Sasabihin ko kay Mama na ipaghandaan niya ang pagkain. Baka nagugutom ka na. naku Renz, wag na. Ako na lang mamaya. Baka magalit pa kasi sa akin yung mama mo. Kaya ko naman tumulong dito sa bahay. Sige, ikaw ang bahala. Pero magpahinga ka na muna dyan. At bibilhin ko lang ang mga gamot na nareseta ng doktor sa'yo. Kung hindi ka lang mahal ng anak ko, hindi ko gugustuhin ang ganito. Nakikita ko lang kasing masaya ang anak ko kapag kasama ka niya. Kaya wala akong magagawa kundi ang suportahan siya. Maraming salamat sa inyo, Renz. Kung di dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, palaboy-laboy pa rin ako sa kalsada. Alam mo kung bakit hindi ako dalawang isip na gawin lahat ng ito? Dahil mahal kita, Emma. Kaya napamahal din ako sa'yo, Renz. Dahil napakabuti mo sa akin. Wala na akong ibang hihilingin pa. Sige na, magpahinga ka na at bibili na ako ng gamot. Sige, mag-iingat ka. Ay, mainit naman sa loob ng bahay. Tita? Magandang araw po. Kamusta po kayo? May! Kailan ka pa dumating, Iha? Nung isang linggo po, tita. Kamusta po si Renz?
Nandyan sa loob. May? Oh, Renz, halika dito. Bumalik na si May. Renz, namiss kita. Sino kaya siya? Bakit niya niyakap si Renz? Sabi ni Renz, mahal niya ako. Eh, sino ngayon yan? Ano ba? Hindi na tayo tulad ng dati. Iniwan mo ako ng basta-basta. Tapos bigla ka nawala na parang bula. Pero Renz, hindi naman ako nakipaghiwalay sa'yo, di ba? Tama si May, anak. Hindi naman siya nakipag-iwalay sa'yo. Kaya ibig sabihin, nobya mo pa rin siya hanggang ngayon. So, ibig sabihin, nung nagpunta siya ng ibang bansa na walang paalam sa akin, wala lang yon? Ganun ba, ma? Ha, May? Renz, hindi ko rin naman kasi alam na ganun ang balak nila, Papa. Nabigla din ako. Tsaka lang nila sinabi sa akin na andun na kami. Kaya wala na akong nagawa. Sige, mag-usap muna kayong dalawa dyan. Papasok muna ako sa loob at magluluto. Ma, Renz, mahal pa kita hanggang ngayon. Bakit ayaw mo ituloy kung ano meron tayo noon? pasensya na, May. Pero marami nang nagbago. Tsaka, may mahal na akong iba. Hindi na kita mahal. Pero Renz, Pasensya na talaga, May. Renz! Renz! Teka, ito yung babaeng yung makap kahapon kay Renz, ah. Miss, okay ka lang? Sino po sila? Wala po si Renz at tita dito sa bahay ngayon. Sino ka? Ikaw ba si... Emma? Oo, ako nga. Siya na nga yung pinag-usapan nila Tita Trans nung isang araw. Anak, balita ko, dumating na si Maya. Yan naman ngayon, ma. Di ba magnobyo kayo bago siya umalis? Ibig sabihin, kayo pa rin hanggang ngayon. Ma, pwede ba? Alam niyong meron na si Emma sa buhay ko. At mahal ko siya. Si Emma? Renz, isipin mo, napulot mo lang siya noon sa gilid ng kalsada na wala sa katinuan. Hindi natin alam, isang araw, baka mamaya mawala na naman siya sa sarili niya. Ma, hindi naman siguro. Basta hindi siya nakakarinig ng mga salitang makaka-pressure sa kanya. Malabong mangyari yun. Hay nako, bahala ka na nga sa sarili mo. Pati ikaw nahawa na. Nawala ka na rin sa katinuan mag-isip. Wala ba sila? Halika, pasok muna tayo sa loob. Ikaw si Emma? Ikaw pala yung pinalit sa akin ni Renz? Yung babaeng wala sa katinuan? At pakalat-kalat sa kalsada? Tama ako, di ba? Ano kaya nakain ni Renz at pumatol sa isang tulad mong... Alam mo na. Tama na po! Hindi ka ba nahihiya? Tignan mo yung tsura mo sa itsura ko. Ako matino. Eh ikaw? Hindi ko nga alam bakit binahal ka ni Renz. Tama na po! Ikaw ang tama na! Bumalik ka na lang sa lansangan! Dahil doon ka nababagay! Tama na po! Ayoko na! Emma? Emma? La 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 la. Emma? Emma?
Nandito na ako. Huwag ka na matakot, ha? Renz, bakit anong nangyari sa kanya? Ba't yung babae, mawa si Emma? Sige na anak, pagpahingay mo muna. Baka napagod lang siya nagtrabaho dito sa bahay. Diyos ko, ito na yatang kinakatakot naming mangyari ng anak ko. Parang bumabalik na naman siya sa dati. Sige, Emma. Magpahinga ka muna. Ma? Ma? Oh anak, nandiyan ka na pala. Nasaan po si Emma? Nandiyan lang siya sa kwarto niya. Hindi siya lumalabas mula kanina. Sige ho, pupuntahan ko na lang siya. Emma? Emma? Ma? Ma? O bakit anak? Nawawala si Emma. Ha? Nandiyan lang siya kanina ah. Pinakain ko pa nga. Sandali lang po, kahanapin ko sa labas. Baka kung paano na siya. Emma? Emma! Ano ba ginagawa mo? Gutom ako. Si Renz ba yun? Mukhang wala na naman sa katinuan yung babae. Buti nga sa'yo. Uuwi na tayo, ah. Bakit nagkaganyan ka na naman? Wala na sa katinuan yung babaeng mahal mo ngayon. Pero di hamak mas wala ka sa katinuan, Renz. Pinagpalit mo ka sa babaeng yan. Iuwi na kita. Mahal na mahal kita. Huwag kang magdala. Ipapagamot kita ulit.